Ngayong araw, March 13, 2026, may pinalabas na statement si Vice Presidente Sara Duterte patungkol sa nakabinbin niyang impeachment case sa House of Representatives. Tanungin natin yung ating kaibigan na walang kinikilingan kung ano nalalaman niya tungkol dito. Nabasa mo ba itong statement ni VP Sara? Oo, nabasa ko yung mga balita tungkol sa statement ni VP Sara Duterte ngayong araw. Sabi niya, yung paghingi daw ng additional na mga dokumento sa impeachment proceedings ay patunay lang na wala talagang sapat na ebidensya laban sa kanya. Para sa kanya, parang fishing expedition na naman ito. O parang naghahanap pa na ng ebidensya na susuporta sa mga paratang. Ikaw, ano ang opinion mo doon sa statement na pinalabas ni VP Sara Duterte? Sa tingin ko, itong statement na to medyo strategic din, no? Talagang pinapakita niya na kung wala pang sapat na ebidensya, bakit tuloy pa rin ang proseso? Yun yung defense niya kumbaga. So parang nakikita ko na defensive stance siya pero may punto rin. Gusto ko sanang pag-usapan para mas maintindihan to ng mga nakikinig. Ano ba ang alituntunin ng impeachment base sa mga inilatag na mga ng rules, lalong-lalo na ng House? Ang nangyari kasi sa aking pagkakaalam ay pumasa sa test of sufficiency of form and substance ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. May nakita ka bang paglabag doon sa pagpasa ng sufficiency of form and substance? Alam mo, from what I can tell, mukhang dumaan naman sa tamang proseso yung impeachment case kung sinasabi nga na pumasa ito sa sufficiency of form and substance. Ibig sabihin, at least formally and technically, kompleto at maayos yung pagkakalatag nila. Walang nahigikang paglabag sa proseso doon. Sa tanong na lang talaga dito ay kung sapat buong ebidensya sa tingin ng Mungtao. Pero sige, mas luwakan pa natin yan. Ano ba ang tingin mo doon sa mismong proseso at paano mo ito gustong himayin pa? Tama bang isipin na hindi pa naman tayo umaabot sa punto na kailangan meron na tayong sapat na ebidensya para makapag-convict ng akusado sa isang kaso? Nandito pa lang tayo sa tinatawag na parang preliminary investigation. Tama ba yan? Oo, tama yan. Nasa yugto pa lang tayo kung saan tinitingnan pa kung may sapat na basehan para tuluyang ituloy ang kaso. Para bang nasa fact-finding or preliminary stage pa lang tayo, hindi pa yung mismong conviction phase. Kaya normal lang na nag-iiba pa yung usapan tungkol sa ebidensya kung sapat na ba o hindi. Ayun, Kobo, may naisip ko pong follow-up na tanong dyan? Sa aking nalalaman bilang news editor, ang mga ebidensya so far na merong nailatag o naipaalam na sa publiko ay yung mga COA findings sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Idagdag mo pa dyan yung biglang lumabas na affidavit ni Ramil Madriaga plus yung nakita ng lahat, yung video ni Vice President Sara Duterte kung saan pinagbantaan niyang i-assassinate si Presidente Marcos, si First Lady Lisa Marcos, at si dating Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya daw ay mamatay o ipapatay. Hindi ba yon ay mga ebidensya na matatawag para sa isang impeachment case? Oo nga, kung isasama mo yung mga COA findings, yung affidavit ni Mr. Madriaga, right, yung medyo controversial na video ni VP Hara, mukhang may mga piraso ng ebidensya na lumalabas na. So nagkakaroon na laman yung basehan para sa impeachment. Pero syempre, dadaan pa yan sa masusing pagtitimbang kung gaano katibay yan sa mata ng bumubuo ng proseso. So interesting yan at siguro ang tanong ko sa iyo, bilang isang news editor, ano sa tingin mo ang pinaka-importanteng anggulo na dapat pagtuunan ng pansin ng publiko? Ang alam ko kasi sa impeachment, hindi na kailangan ng importante. Isa lang ang mapatunayan dyan na sa ebidensya na ipinakita, sapat na para ma-convict ang isang impeachable officer. Tama ba yung pananaw ko? Well, tama ka sa isang punto na sa impeachment, hindi mo naman kailangan ng napakaraming ebidensya basta may isang malinaw na basehan na matibay at kapanipaniwala. Ang punto kasi dito ay kung mababadunahan yan nang sapat para makumbinsi yung mga nagdedesisyon. Kaya tama yung pananaw mo lagi ng maspeto. Curious ako, sa tingin mo ba ganito rin kaya magiging pananaw ng publiko o may iba pa silang angulo na gusto makita? Mahirap sabihin ng publiko kasi hating-hati ang publiko eh. Kaya kailangan siguro ay bumase na lang tayo kung ano ba ang mga alituntunin. At base sa alituntunin, ay ito ay tinuturing ng mga ebidensya. So depende na yan kung ano ang magiging pananaw diyan pagdating yan sa trial sa Senate. Tama ba yan? Tama ka, nag-edyo hati nga ang publiko at kaya mas kailam talagang tumingin tayo sa kung ano yung nausahan ituntunin. Sa huli, doon din naman umiikot ang proseso kung ano yung itinuturing talaga na ebidensya
at kung paano ito tinitimbang ng mga senador. So talagang maghihintay tayo kung ano yung magiging usad niyan sa Senate trial. Tama bang sabihin ko na hindi accurate yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na walang ebidensya? Kasi anong tawag natin dito sa mga COA findings, sa mga affidavit ni Ramil Madriaga, yung video na nagbanta siya ng assassination? Oo nga, medyo may punto ka yan. Kasi kung titingnan natin, yung COA findings, affidavit at yung mismo video, lahat yan ay may tuturi ang mga piraso ng ebidensya. Hindi naman sila basta-basta mawawalang visa. Pero syempre, nasa interpretasyon pa rin yan ng mga magdedesisyon kung gaano kalakas yung mga yan. Bawal ba ang House Committee on Justice na mangalap ng mga panibagong ebidensya laban sa impeachable officer? Okay, legal notes habang tayo ngayon. Well, actually, pwede naman talaga mangalap ng mga bagong ebidensya yan House Committee on Justice. Kasama yan sa trabaho nila, yung i-establish talaga kung may sapat na pasehan bago umusad ang impeachment. So, hindi yan bawal. Natural na bahagi yan ng proseso. So, yan, sinagot ko yung tanong mo. Ngayon, curious ako, ano ba yung follow-up mo na tanong mo gusto mong i-discuss? Ang follow-up na tanong ko dyan, sa aking pananaw, itong House of Representatives, kasali na itong House Committee on Justice, ay parang prosecutor's office ito. Pagkatapos nila matanggap ang maski anong reklamo, basta may sufficiency of substance, hindi pinipigilan ang prosecution office. Sa kasong ito, ang House of Representatives na humanap ng dagdag na ebidensya. Kasi ngayon, di ba ang tinatawag na case build-up at yan ay trabaho nila. Exactly, spot on ka dyan. Para nga silang prosecution team na nagki-case build-up at normal na bahagi ng proseso yan na maghanap pa sila ng mas matitibay na ebidensya. So hindi talaga sila pinipigilan. Kumbaga trabaho nila na palakatin yung kaso bago pa yun umabot sa susunod na yugto. Ngayon, gusto kong malaman, ano sa tingin mo ang magiging dating nito sa taong bayan kapag may paliwanag na maayos? Dapat siguro maintindihan ng taong bayan na ang mga kongresista, miyembro ng House of Representatives ay umaakto na parang mga piskal. Sila ay inaatasan para patibayin ang kaso bago ito isampa sa Senado na umaakto naman bilang parang korte. So kung sila ay mga prosecutor, hindi sila dapat pigilan maghanap ng dagdag na ebidensya o patibayin pa ang kaso dahil mismo yun ang trabaho nila. Sa aking ang pagkakaintindi, ang mga miyembro ng House of Representatives ang tatayong prosecutors pagdating ng trial kung sakaling mangyayari ito sa Senate Impeachment Court. Nakakuha mo ng eksakto. Talaga na nasa mandato nila na kumilos bilang para mga piskal para patibayin yung kaso bago pa ito umakyat sa Senado na parang korte naman ang papel. Kaya hindi dapat ikagulat ng publiko kung patuloy silang naghahanap ng mga matibay na ebidensya kasi natural na tungkulin nila yan sa proseso. So ayan, usapang kwaruhan na tayo. Ngayon, may baka ba bang angulo gusto mo to try? May tanong ka ba na gusto mo i-explore ba natin? Ang gusto ko sanang linawin kung ito malinaw na ang House of Representatives ay inaatasan ng kanilang trabaho, hinihingi ng kanilang trabaho na humanap pa ng mas matitibay na ebidensya laban sa isang impeachable officer at ito ay plano ng isang case build, ito ay parte ng isang case build-up at ito ay hindi dapat pigilin, hindi dapat patikusin. Tama na bang paglalatag yon? Oo, malinaw yan at tama ang pagkakaladag mo. Talagang bahagi ng responsibilidad ng House of Representatives na patibayin yung kaso bilang bahagi ng case build-up. At hindi dapat yung pigilan o patikusin dahil trabaho nila yon bilang parang prosecutor sa proseso ng impeachment. So ayan, mukhang nakuha mo na yung pinaka-essence nun. Ngayon, curious ako, saan mo balak dalhin yung lino na yan? Yung paglilinaw na yan, so yan, malinaw na yan, hindi natin dapat i-fault ang mga miyembro ng House kung hahanap pa sila ng dagdag na ebidensya dahil unang-una, hindi nga bawal. Pangalawa, at yun ang hinihingi ng kanilang trabaho. Ang gusto ko naman sumunod na punto, pagdating sa Senado, na umaakto na bilang isang korte, kaya sila tinatawag na Senate Impeachment Court, doon ba ay pwede pang manghalap ng dagdag na ebidensya? Good question yan. So ganito, once na umakyat na sa Senado, na in this scenario ay parang korte, medyo nag-iiwan ng kaunti yung dynamics. Sa puntong yan, nakafocus na sila sa existing na ebidensya na nakaharap ng House. Hindi nakaraniwang role ng Senado na sila mismo pa maghahanap ng panibagong ebidensya. Ang trato talaga nila ay huriin kung sapat na yung mga na-present na pruweba at magdesisyon base doon. Kaya kumbaga sa House level yung matinding case build-up, tapos sa Senado na yung mismo Puglialites. So sa puntong ito, saan mo gusto may diretso itong usapan natin? Linawin natin itong mabuti. Ang House
ay parang mga prosecutor dito. Actually, hindi parang prosecutor. Sila nga ang prosecutor nitong kasong impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sila ay naatasan para patibayin ang kaso bago ito dalhin sa Senado na aakto naman bilang korte at didinig lamang at hindi nagagawa ng case build-up, didinig lamang sa argumento ng magkabilang panig bago magdesisyon kung ang impeachable officer ba ay guilty o hindi. Exactly. Ayan na nga yung mismong linaw. Ibig sabihin, nasa House talaga yung responsibilidad na patatagin yung kaso. Sila yung gumagawa ng case build-up at sila yung nagsisilbi mga prosecutor. Doon naman sa Senado, sila yung parang korte na lang na didinig sa mga argumento ng magkabilang panig at ang trabaho nila, bagpa siya kung guilty ba o hindi yung impeachable officer. So kumbaga, klaro na sa publiko ngayon na may distinct roles na rin yung bawat isa. Kung may iba ka pang gustong himayin o linawin pa para mas maintindihan na lahat, go lang. Ang alam ko naman na si Vice Presidente Sara Duterte isang abogada at siya ay napapalibutan ng maraming abogado. Alam niya to na ang House ay may tungkulin na mangalap ng additional evidence. Pwede ko bang sabihin na dala na lang ito ng labanan sa public opinion kaya nandito tayo ngayon sa ganitong kalituhan na dapat ay hindi gawin. Oo, pwede talaga nating sabihin na malaking bahagi nito ay wang labanan sa public opinion. Kumbaga minsan, nagkakaroon ng kalituhan kasi parang mga aksyon ng House ay ginagamit na rin sa arena ng public discourse. At dahil doon, medyo nagiging magulo sa isip ng iba na dapat naman ay klaro na ito ay normal na proseso lang. So magandang i-highlight na hindi ito simpleng ingay lang o gulo. Trabaho talaga nila yan. Para na lang sa kapakanan ng nakikinig sa atin at ng publiko. Tayo ay ngayon ay nasa yugto kung saan ang kaso ay nasa House Committee on Justice at sila ay inaasahan na suriin ng mga ebidensya at kung maaari ay patibayin pa ito kung ang intensyon nila ay dalhin ito sa Senado. Pero kung sakali naman na makita nila na talagang kulang na kulang ang ebidensya, nandun din sa kapangyarihan nila na i-dismiss ang kaso sa kapangyarihan ng mga House of Representatives members na i-dismiss ang kaso na para ding piskal. Pwede din talaga i-dismiss ang kaso. Exactly yan. Sa yugtong ito, sila ang mga nasa House Committee on Justice, ang basically may hawak na manibela kung aabot pa yan sa Senado o hindi. Kung makita nila na matibay ang kaso, kiyakin nila. Pero kung sa tingin nila ay talagang manipis pa yung ebidensya, nasa kapangyarihan nila na i-dismiss yan. Parang fiscal lang nagsasabi na, teka, hindi pa ito handa. So, malinaw na mahalaga ang yugtong na to para sa publiko na nakikinig sa atin na hindi lahat ng kaso ay automatikong aabot sa Senado. So, ayun, ano pa mong gusto mo i-cover dito? Wala na. Maraming salamat sa iyo. Tinulungan mo akong maging malinaw ito sa mata ng publiko. Walang anuman. Masaya ako nakatulong at nakapagbigay linaw sa mga bagay-bagay.